Minsan nang hinanap ng lugar na ito ang sariling identity. Ako po si Kuya F at tara na't ipagpatuloy natin ang kwentuhan at kilalanin ang pinagmulan ng Angono. Yan ang iba pero ang nakuhaan para government. Sinasabing unang naging residente ng Angono ay mga Malay. 1766 naman nang una itong nagkaroon ng kapitan o gobernadorsilyo. Juan Magbitak na mula sa Laguna ang unang gobernadorsilyo ng Angono. Sa umpisa, nakilala itong Visita na parte lang ng Pasig. Napasailalim din ito ng iba't ibang lugar gaya ng Taguig, Morong at sa huli ay Binangonan. Nang mag-aklas naman ang mga Pilipino laban sa mga Kastila, walang sino man mula sa Angono ang sumama sa mga Katipunero upang maghimagsik. Wala nga daw kahit anong karahasan ang naranasan sa lugar. Nang sakupin naman ang Pilipinas ng mga Amerikano, itinayo ni General Arthur MacArthur, tatay ni Douglas MacArthur, ang unang libreng edukasyong pampubliko sa bansa. Mga sundalong Amerikano ang naging unang guro sa Angono. Hinikayat nila ang mga kabataan para magsalita ng Ingles. Dahil dito, maraming Pilipino ang sumama sa gobyernong binuo ng mga Amerikano sa ilalim ng slogan na "The Philippines for the Filipinos." Kasabay nito ang pagpapatapon sa Guam ng mga katutubong ayaw naman sumanib sa gobyerno ng Amerikano. Mula sa edukasyon, natuto naman ang mga taga-Angono na mag-armas para labanan ang pananakop ng mga Hapon noong World War II. Noong June 17, 1972, sa bisa ng Executive Order 158, inineklarang legal na municipality na ang Angono. Kasabay ng paglaki ng populasyon ng lugar, umuusbong din ang bagong pagkakakilanlan sa Angono bilang first-class municipality dahil sa patuloy na paglago ng magandang ekonomiya dito. Sa huli, natagpuan din ng Angono ang tamang lugar. Dito kung saan kaya nitong tumayong mag-isa. Ako pong muli si Kuya F at ako ang inyong bangka sa kwentuhang may pagpapahalaga sa kasaysayan. Ito ang Kwentong Kanto.